Hollywood TV. Idinikit-dikit ni Ann ang mug ng mainit na kape sa kanyang mga pisngi upang kahit paano ay mabawasan ang lamig na nararamdaman niya. Maliwanag na sa labas, ngunit ramdam na ramdam pa rin niya ang lamig ng paligid. Maaga siya nagising dahil halos hindi rin naman siya nakatulog ng maayos nang nagdaang gabi. Parang pelikulang paulit-ulit na nagre-replay sa isip niya ang ginawa niyang kapilyahan kay Art. Itinapat niya ang mug sa kanyang ibabang labi. Salamat sa kagagahan niya, nasasaktan tuloy siya ngayon ng husto. Kaya pa kaya niyang mas pakapalin ang mukha niya para malabanan ng sakit na iyon? Pinatunayan lang ng hindi pagtugon ni Art sa halik niya nang nagdaang gabi na wala talaga itong gusto sa kanya. Kahit naman alam niyang noong una pa lang na hindi ito magkakagusto sa kanya. Umasa pa rin ang puso niya na kahit paano ay magkakagusto rin ito sa kanya. Sino ba kasi nagsabi sa iyong halikan mo ang tulad niya? Iyon tuloy ang napapala mo. Pagkausap niya sa sarili. Her easy take on her feelings didn't work. Hindi na yata kayang takpan ng mga patawang kalbo niya ang nararamdaman niya. Kaasar, humugot siya ng malalim na hininga upang maibsan kahit paano ang nararamdaman niya. Kailangan ko ng reinforcement. So for the umpteenth time, tinatagan niya ang kanyang puso at pinakapal pa ng husto ang kanyang mukha. Lalaking tuod ang minahal niya, kaya magtitiis siya. Hindi naman niya gustong kalimutan ang nararamdaman. Bahala siya sa buhay niya, hinayaan niyang halikan siya eh. Good morning, nakangiting bati sa kanya ni Madel pagkapasok nito sa kusina. Lumingali nga ito sa paligid. If you're looking for Kuya Owen Art, tulog pa sila siguro. Masyado pang maaga, kaya safe ka. Join me for breakfast. Yaya niya. Nabana kasi ako dito sa kusina mula nang muntik na akong magkasunog doon dahil sa kagagawa nito na at ni Gary. Thanks. Pareho lang tayong sampi dito, kaya sino pa ba magtutulungan na pagtapakan ng isa't isa kundi tayo rin? Ipinaghain niya ito ng mga napagtitripan niyang iluto, fried egg, fried rice, fried bacon at fried banana. Banana? Tanong nito. Saging na sabayan. Masarap kapag ipinrito. Sagot niya. Magaling ka siguro magprito, no? Expertise ko. Pakikisabay niya sa biro nito. Ano pa bang pwede mong iprito bukod sa mga to? Si Art. Biglang naalala niya ang lalaki. Sunod-sunod niya ang pagsasali ng pagkain sa plato niya. Ang lalaking iyon talaga. That would be enough. Thank you. Inilayo na nito sa kanya ang plato niya. Sorry. She sighed and went back to her seat. Kinuha niya ang pitchel ng juice. Hindi ka rin ba nakatulog kagabi? Saglit siyang natigilan sa pagsasali ng juice sa baso niya. Sort of. Dan told us something about you and Art. Chismoso talagang bakulaw na yun. Nang gigigil na sabi niya, naibuhos niya ang juice sa isa pang baso na naroroon na tumapon niyon. Sorry. It's okay. Natatawang inilayo nito sa kanya ang ilan pang bagay na maaari niyang mapag-initan. Mukhang may isa na namang ibaban si Achel sa kusina. Natatawa na lang siya. I'm fine. Medyo napaparaning na ako sa mga ikinikilos ng taong bato na yon. So, meron nga bang something sa inyo ni Art? Wala. Anong mahihita ko sa isang taong bato? Hinalikin ko ng at lahat, parang robot pa rin ang bruho. Kahasaan ko na kaya ng tuluyan niyon mamayang gabi. You kissed him? Nanlalaki ang mga matang tanong niya. Yeah, na-inspire ka sa kissing scene ni Gary doon sa ref. Kaya nakiuso ako. Teka, hindi sinabi ni Dan na hinalikin ko si Art? Nope. So ako nagbuking sa sarili ko? Malamang. Oh no. Malakas siyang napasinghap nang mapatingala. Ang CCTV camera. I have to take it out. Ann, teka lang.
Hinila niya ang kinauupuan at iyon ang ginawang tuntungan upang makasampa sa kitchen counter. Pagkatapos ay kumapit siya sa handle ng isa sa mga kitchen cabinets bago pilit ay inabot ang kamera. Ann, bumaba ka riyan. Baka mahulog ka. Natatarantang pigil nito sa kanya. Kailangan kumalis ang ebidensya. Wala naman siya ng ebidensya. Nandun sa laptop ni na Mary Jane dahil doon nakakonect ang camera dito sa bahay. Oo nga no? What the heck is going on here? Art's angry voice boomed inside the kitchen. Ann, bumaba ka riyan. Oo, wait lang. Ngunit dumula sa mga paa niya sa kitchen counter. Kumapit siya sa cabinet handle. Ngunit binamalas talaga yata siya ng umagang iyon dahil bumukas ang lintik na cabinet at tuluyan ang humagi sa ere ang kanyang katawan. Mariin siyang napapikit at ipinaubayan na sa Diyos ang kanyang kaluluwa dahil sigurado siyang nasa langit na siya sa susunod na imulat niya ang kanyang mga mata. Lalo na kapag tumama ang ulo niya sa semento. Pero hindi nag-aawit ang anghel ang sumalubong sa kanya, kundi ang realisasyong buhay pa siya dahil nakaramdam siya ng bigat. She's safe now. It was Art's soothing voice. Kaya pala medyo mabigat ang pakiramdam niya dahil nakadagan sa kanya ang binata. He had his arm wrapped around her while his free hand cupped her head as he held her close to him. Hindi nga lang siya sigurado kung paano siya napailalim dito. Isa lang ang sigurado siya, iniligtas siya nito. Napangiti siya. Art, kahit pala madalas siya nitong sangitan, may mabuti pa rin itong puso para iligtas siya. And right now, the way he handled her with such gentleness, she felt she was in the safest place in the world. Heto nga ang isa sa mga dahilan kung bakit nahulog ang loob niya rito. Despite the stinging pain in her heart, she knew he was worth loving. Sinubukan niyang gumalaw para sakaan na makatayo, ngunit nag-e-enjoy pa siya sa posisyon nila. Nagtaka lang siya dahil unti-unting humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Art, you're safe now, bulong nito. You're safe now, Sheena. Natigilan siya sa narinig. And then, it hit her. She was her legendary ex-girlfriend. A sad smile curved his lips. Hindi ako ang ex mo. Nanggigil na sinakal niya ito. Ako si Sadako. Ann! Ako nga si Sadako. Sinabununtan niya ito. For a while, maybe she could forget the pain in her heart. Nakita niyang lumapit sa ulunan nila ang nakangising Yumi habang kinukuhaan sila ng video sa cellphone nito. Tama na yan. Kiss and make up na. But she didn't stop pestering her. Sa ganoong paraan man lang ay maitago niya sa totoong nararamdaman niya. Nang dumating si Dan ay nakangiting sinanyasan nito si Art na umalis na sa pagkakaubabaw niya sa kanya. Pagkatapos ay inalalayan siya nitong makatayo. Dan knew what happened. Sinulyapan siya ni Art bago siya tuluyang nailabas ni Dan ang kusina. He was looking at her at all. Okay ka na? Tumangulang si Ann habang nakatingin sa malawak na dagat sa harap nila ni Dan. Sa may beachfront ang ancestral house nila nakarating nang hilahin siya nito paalis sa kusina. Art called me his ex. Hindi umimik si Dan sa kanyang tabi. Nang marinig ko yun kanina, parang gusto kong basagin ang bungo niya. Why didn't you? I love him. Niinggit ako sa kanya. Kahit kasi wala na siya, nasa kanya pa rin ang puso ng lalaking yon. Hindi natin masisisi si Art na wala kasi sa kanya agad ang babaeng mahal niya. Somehow, naiintindihan niya si Art. Kaya nga siguro hindi siya lubos na naaasar dito. Naiintindihan niya ang nararamdaman nito dahil nagmahal din siya. So what happened to her? Bakit bigla na lang niyang iniwan si Art? She died of cancer. Kahit gaano pa niya gustong huwag iwan si Art, wala siya magagawa. Hindi agad siya nakaibo. Sorry. I know. Napatitig siya sa buhanginan sa kanyang paanan habang kumakuyakoy. Kaya pala hindi pa nakakalimot ang lalaking yon. Nagulat kami noon nang biglang nag-announce si Art na magpapakasal na siya. Pagkakwento ni Dan,
Wala naman kasi siyang nabanggit sa amin na may girlfriend na pala siya. Nakaugalian na sa pamilya namin na ipakilala muna sa buong angkan kung sino man ang kasintahan namin na balak ng pakasalan. Art never introduced us to any of his former girlfriends, even if everyone's already knew about it. But it was different with Sheila. He proposed marriage to her first before he introduced her to us. Kaya alam namin na talagang seryoso na nga siya magpakasal. A month before their wedding, I saw her rush to the emergency room of the hospital. I was formerly working in it. It looked serious, kaya kinausap ko ang doktor na may hawak sa kaso niya. Doon ko nalaman na malala na pala ang brain cancer ng ex niya. Nagkataraka rin kami kung bakit wala si Art sa tabi niya sa buong panahon na nakikipaglaban siya sa buhay niya sa ER. Alam kong may hindi tama kaya kinausap ko rin yun. She told me Art didn't know anything about her condition and made me promise not to tell him anything. You told him anyway? No, it was a deathbed wish, Anne. Ayokong biguin si Sheila. Pero paano naman si Art? Unfair yun. I know, bumuntong hininga ito. He found out eventually. Unfortunately, it was also on the day before their wedding. She collapsed while walking on the altar and went into a 2-day coma before regaining consciousness. Art was very angry. What do you expect? We don't have much choice at that time, Anne. Mahal na mahal siya ni Sheila, kaya hindi ito nawalan ng pag-asa na gagaling pa. Kaya nga sa kabila ng lahat, ginusto pa rin itong magpakasal kahit binigyan na ito ng taning ng mga doktor. Ano na nangyari kay Art nang malaman niyang lahat? Pinugbog lang naman niya ako hanggang sa mawalan ako ng ulirat. That guy. Natawa ito habang napapailing ng marahil ay balikan sa isip ang nangyari. Nagalit din siya kay Sheila dahil itinago nito sa kanyang lahat. Art felt left out. Pero mahal talaga siya ni Sheila, kaya hindi rin siya nakatiis. Hindi niya iniwan si Sheila sa buong durasyon ng series of treatment ito. Gaya ni Sheila, hindi rin siya nawalan ng pag-asa magkakaroon ng milagro na mabubuhay ang babaeng mahal niya. Napayuko siya. Nakikinita niya si Art na pinagdaraanan ng sakit habang nakikita ang babaeng mahal nito na unti-unting inaagaw ng kamatayan. They met, fell in love, planned to marry, and separated within a year. Sambit niya. Tapos ako, niloloko-loko pa siya. Ang sama ko, ipakain mo kaya ako sa patingdan? Ang kulit ng bata. Sinabi ko na sa'yong walang nagliligaw na pating dito, diba? But it's alright, Anne. I think my cousin doing's okay now. Hindi pa rin eh. Tinatawag pa rin niya ang pangalan ni Sheila. I don't know how about that, pero para sa akin, sa tingin ko, naka-recover na siya. For once, hindi ka niya inihaw nang itapon mo ang nag-iisang picture ni Sheila na natira sa kanya. Oo nga, hinayaan din siya nitong makalapit dito bukod pa sa mga ginagawa nitong pag-aasikaso sa kanya ng kusa. Nakisilip siya ng munting liwanag para sa bubog na sarado ng kanyang puso. So, anong gagawin mo ngayon? Tanong nito maya-maya. Itutuloy mo pa ba ang pag-aagaw kay Art sa naalala ni Sheila? Napatingin siya rito. Do you think I have a chance? None. Che, bakit ba natatanong-tanong pa kita? Huwag ka nga kontrabida. Dinampot niya ang tsinelas at ipinagpag ang buhangin na nakadikit na roon sa kakuya-kuy niya kanina. Ibato ko sa'yo eh. Akala niya, okay lang nakalimutan na niya ang nararamdaman niya para kay Art, pero isipin pa lang niyang malayo siya rito, tila nais nang magprotesta ng kalooban niya. Ang pasaway na puso niya, hanggang ngayon pasaway pa rin. Hanggang ngayon kasi nagmamahal pa rin siya. Sabi na nga ba't hindi ko rin nagkakamali nang dalhin kita rito? Wika ni Dan. Alam kong may magagawa ka para kay Art. Huh? Nothing. Sige na. Sundan mo na ang amore mo at amuin. Ah, mahilig yun sa baked mac. Pwede mong gawing props yun. Dan! Yes? Thank you. For what? For bringing me here. Ngitian siya nito.
At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.